Sasampahan na ng Ombudsman si Senador Jinggoy Estrada ng kasong plunder sa Sandigan Bayan kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Ayon kay Ombudsman Boying Rimulya, kailangan na lamang mapirmahan ang case information bago ito ihain sa korte at target umano nila itong maisampa sa Huwebes. Ang naturang desisyon ay base sa rekomendasyon ng Department of Justice. Pinulido lang namin, kaya inabot pa ng mahigit 1 linggo na pinag-aaralan at pinaayos yung mga dapat ayusin para mas malinaw yung kasong ilalahad natin sa Sandigan Bayan. Hopefully Thursday, we will file it first thing in the morning. Pasasampahan na rin ng Ombudsman ang kaparehong kaso sa Senator Joel Villanueva na tansya ni Rimulya ay maaring mangyari sa susunod na 2 linggo. Talagang madaling panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Yan ang isang hilog na rin. May nakabindinding mga reklamo laban kina Senador Rodante Marcoleta at Senador Chis Escudero sa tanggapan ng Ombudsman. Dahil dito, may mga hinalang isa-isang pinupuntirya ang mga majority senator upang patahimikin umano mga ito. Pero ayon kay Rimulya, si Marcoleta mismo ang nagdiin sa kanyang sarili at hindi rin anya nila pinupuntirya lang ang majority senators dahil marami pa silang iniimbestigang opisyal. Napakalinaw naman yung kaso niya. Napakalinaw. Yung lahat ng ebidensya dito galing ni sa kanya. Sa sinasabi niya sa COMELEC, sa mga kanyang pag-amin. Hindi naman ito invento eh. Pero sir, hindi sila sinisingle out yung majority? Hindi nyo pinapahiran? Hindi. Ano yan? Ang trabaho ng ombudsman, lahat eh. Kinumpirma rin ni Rimulya na maliban kina Estrada, Villanueva, Escudero at Marcoleta ay may 3 pang senador na posibleng kasuhan. Hindi pa nito sinabi kung anong kasong isasampa sa 3 at umiwas itong sagutin kung kabilang ang mga ito sa majority block. Ayon kay Rimulya, maaari umanong maging way out ng mga ito para hindi makasuhan ay ang pagbabalik ng pera dahil ayaw rin naman umano nilang puro demanda lamang. Kinumpirma rin ng Ombudsman na nasa 9 hanggang 10 senador ang kasalukuyan nilang iniimbestigahan. Restitution is always open. We can always talk about it and we can always agree. Ayon pa kay Rimulya, may mga kaso na rin silang inihahanda laban naman sa ilang miyembro ng Kamara. Partikular niyang binanggit ang money laundering cases laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Anya, marami umanong magiging kapwa-akusado ang dating House Speaker. Pero ayon kay Rimulya, nahihirapan umano ang Ombudsman dahil hindi nakikipagtulungan ng Kamara sa kanilang investigasyon. Kung ganun din ang attitude ng Committee on Appropriations, baka naman baka maniwala na sila pag finala na namin yung ibang mga congressman. Hard stance ng House sa Romualdez cases yan. Kasi inaano namin, pinapasapiran namin yung records sa small committee at the Committee on Appropriations at ayaw nila ibigay. Samantala, ginitamaan ng mga testigo ng Ombudsman sa Sandigan Bayan 7th Division na flight risk si Senador Marcoleta kaya dapat siyang maisyuhan ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO. Ito ang inilahad na Maria Melinda Mananghaya Hexon, ang Direktor ng Field Investigation Bureau, at ni Leilani Marquez, ang ating Direktor ng Preliminary Investigation and Administrative Adjudication Bureau ng Ombudsman. Ayon sa mga testigo, si Marcoleta, si Mike Defensor at 2 pang respondent sa plunder, indirect bribery at iba pang reklamo ay may kakayahang pinansal upang makalabas ng Pilipinas at manatili sa abroad habang umiiwas investigasyon. Bukod dito, sinabi rin nilang maaring umanong gamitin ni Marcoleta ang kanyang impluwensya bilang senador upang makalipad palabas ng bansa. Ang PHDO inaprobahan naman ng Sandigan Bayan. Kaugnay naman ang nangyaring Senate shooting, sinabi ng Ombudsman na padadalahan nila ng subpoena si dating OIC Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Hanggang ngayon naman ay wala pa ring tugon ng Senado sa inilabas nilang suspension order laban kay Aplasca. Bahagi rin umano ng iniimbestiga ng Ombudsman sa insidente ang mga public statements ng ilang senador. Kasama lahat yan. You are under attack at lahat. We will get to the bottom of it and we will come up with the truth kung ano nakita namin totoo. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Marit Gonzalez, SMNI News. Unfortunately, bagsak na survey score ang sumalubong sa Administrasyong Marcos sa pagtatapos ng unang kwarter ng taong 2026. Ito matapos umadsad sa bagong personal record low na -50 ng net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bata ito sa pinakahuling social weather report na isinagawa ng Social Weather Stations o SWS sa kanilang nationwide survey noong Marso. Ayon sa SWS, malaki ang ibinaba ng survey ratings ng Pangulo kumpara sa -3 net satisfaction rating na naitala noong November 2025 survey.
Dahil dito, opisyal lang kinategorya ng SWS ang grado ng Pangulo bilang poor o mababa. Sa kabuuang survey, 33% lamang ng adult Filipinos ang nagsabing sila'y satisfied o nasisiyahan sa pagganap sa tungkulin ng Pangulo. 18% naman ang undecided o hindi tiyak, habang sumipa naman sa 49% ang dissatisfied o hindi nasisiyahan sa kanyang performance. Batay rin sa survey, nakapagtala ng malaking pagbaba ang net satisfaction rating ni PBBM sa lahat ng rehiyon sa bansa. Pinakamatindi ang naitalang negatibong marka ng publiko sa Mindanao at Metro Manila. Sa Mindanao, dumaos-dos ng 11 points ang satisfaction ratings ng Pangulo, patungong negative 40. Mula ito sa negative 29 na survey score noong November 2025. Sa Metro Manila naman, lumagapak pa ito sa negative 31 mula sa dating negative 17 satisfaction rating. Habang ang Balance Luzon ang natitirang rehiyon na may positibo ngunit mababang marka. Bumagsak ito ng 11 points patungong neutral positive 2 mula sa moderate positive 13 na survey score. Sa Visayas naman mula sa neutral positive 2 na net satisfaction rating ay bumaba ito ng 17 points kaya naging negative 15 na ito ngayon. Isinagawa ang SWS survey noong March 24 hanggang 31. Ito ang mga panahong ramdam ng mga Pilipino ang mataas na presyo ng petrolyo, mga transport strike at ang pangamba ng epekto ng tensyon sa Middle East sa ekonomiya. Ang first quarter survey ng SWS ay ginawa sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,500 respondents sa buong bansa. Nilinaw naman ng SWS na ang survey ay non-commissioned o hindi binayaran ng sinumang politiko at isinagawa bilang bahagi ng kanilang public service. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNA News. Malugod na tinanggap ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang resulta ng pinakabagong tugon ng masa nationwide survey ng Okta Research na isinagawa mula Marso 19 hanggang Mayo 25 taong 2026. Sa nasabing survey, lumabas na 76% ng adult Filipinos ang sumusuporta sa mga hakbang ng pamahalaan para ipagtanggol ang teritoryo at soberanyang karapatan ng bansa, kabilang ang West Philippine Sea. The Armed Forces of the Philippines welcomes ito pong resulta ng latest Octas Research tugon ng masa survey na nagsasabi na 76% of adult Filipinos are committed to defending Philippine territory. Kasama na po dito, of course, ang West Philippine Sea. Batay sa survey, pinakamataas ang suporta sa National Capital Region na umabot sa 83%, kasunod ang Luzon na may 77%. Sa pulong balitaan sa Camp Aguinaldo, sinabi ng tagapagsalita ng AFP na si Colonel Francel Margaret Padilla na patunay ito ng matibay na suporta ng publiko sa pangangalaga sa soberanya at pabansang interes ng bansa. Ito pong survey na ito reflects the strong sense of patriotism and that national unity ng ating mga kababayan and public awareness na rin po among all Filipinos na nandiyan po ang kahalagahan at importansya ng pagprotekta ng ating soberanya ng ating bansa, ang ating sovereign rights and maritime jurisdiction na rin po in general. Samantala, tiniyak ng AFP na patuloy nitong gagampanan ang mandato nito ng may profesionalismo, kahandaan sa operasyon at pagsunod sa international law upang mapangalagaan ang integridad ng teritoryo ng bansa at maisulong ang mapayapa at makatarungang kaayusan sa rehiyon. Ang inyo pong sandatahang lakas ng Pilipinas, we remain committed para po makapag-perform kami sa aming mandato na very professional pa rin po with our operational readiness always at play and our adherence to international law in order to safeguard our nation's territorial integrity and para po masuportahan na rin po ang mapayapa and rules-based regional order. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.